What's up, Coffee Coders? Kaya naman, dadako na tayo sa ating part 5, first part ng ating CSS course, which tackles color formats, hex, RGB, RGBA, HSL, and HSLA. So, let's start. So, sa una sa listahan, yung hexadecimal. So, may format na RRGGBB or RRGGBBA. So, yung kulay na mga kasama dyan is red, green, and blue. Pero, pwede rin masama sa hexadecimal yung AA, which stands for alpha. Okay? So, yung R represents red, green, siyempre G, B is equals to blue, and optional A, alpha in hexadecimal from 0 to 9. So, R is equals to red, G is equals to green, B is equals to blue, and optional A para sa alpha. So, paano nga ba siya sa code? Alam ko familiar na kayo dito, pero i-discuss ko na lang ulit by example. Ayan, so meron ako dito example. Gagawa ko lang. Gagawa ko na siya ngayon para sa ibang formats para tuloy-tuloy tayo. So, dito, ang gagawin muna natin, hex, then color, yan. So, pag nirefresh, ayan. So, ang kulay niya is color bluish na gray. So, ganoon yung pag-format ng hex code or hexadecimal code. So, try natin lagyan ng opacity. Ayan. So, nagkaroon na ibang kulay, pero kahit na same yung ginawa natin na kulay sa RGB, nag-add lang tayo ng opacity dito na 80%. Alright? So, let's move on. So, dito naman sa RGB, ito, straightforward lang naman to. Red, green, and blue. So, mauna, syempre, sa parameter is yung red, tapos green followed by blue. So, dito naman, meron mga integer values from 0 to 255. So, for red, green, and blue. So, paano yun? Add lang tayo dito ng panibagong kulay. Zero to 255 daw. So, 1, 2, 3, 4, 4. Yan. Refresh. Okay. So, meron na tayong RGB color. Then, next one. So, dito, nag-add lang tayo ng alpha. Pero, the same with RGB format na merong RGBA. Ang kinaiba lang nito, syempre, meron kang fourth parameter which adds opacity of the RGB. And then, instead of RGB, ang gagamitin mo is RGBA. Alright? So, paano yun? Copy lang natin to. Dagdagan natin ng kulay. So, ayan. Ang ginawa natin, nag-add tayo ng A sa RGB. And then, nag-add tayo ng percentage opacity sa fourth parameter. Alright? So, last two na tayo, HSL and HSLA. So, dito naman, hue, saturation, and lightness. So, defines color based on hue, 0 to 360 degrees, saturation 0 to 100%, and lightness 0 to 100%. So, merong twist or medyo magkakaiba yung values, unlike kapag RGB. Dito, merong degrees, ibig sabihin, pure number lang dapat yung first. And then, sa last two, percentage. Let's try. Para nag-create tayo ng another palette or yung set of colors para sa example na to. Dito, 0 to 360 degrees. And then, the last two is percentage. And for the last one, syempre, yung saturation, lightness, tapos alpha. Dagdag lang tayo ng
opacity sa ating HSL. So adds transparency like RGBA but keeps the HSL format. So let's try. Ayan. So dito, gagawin lang natin HSLA. Tapos, lagyan na dito ng opacity. Unlike kapag ka RGBA, wala siyang extra na letter dito. Pero tumatanggap siya ng extra parameters. Ibig sabihin, optional tong magiging fourth parameter nyo. Pwedeng magkaroon, kaya dito, pwedeng wala. Ayan. So, ganyan yung nag-itsura niya. Alright. Pero ano nga ba yung tips na pwede nating ma-absorb sa lesson na ito? Siyempre, ang dami nga namang color formats na na-discuss. Pero ano nga ba yung pinaka-the best or yung mga times na pwede natin gamitin for specific purposes? Alright, for web performance, use hex for simplicity and smaller file sizes. Alright, use RGB when modifying colors dynamically with JavaScript. So, kung gusto mong dynamic yung pagbabago ng iyong kulay based on actions or status ng iyong system or ng specific na document, then use RGB for JavaScript modification. And then HSL for easier adjustments in themes. Kung meron kang dark theme and then light theme, pwede mong paglaruan si HSL. And then lastly, use RGBA HSLA when you need transparency. Gaya nga ng nasabi sa HSL, kung gusto mo ng light mode and dark mode, then pwede ka namang hindi gumamit ng ibang kulay. Ang ga-adjust mo lang is yung opacity or transparency ng iyong color. Alright, so tapos na tayo sa ating color formats ng video na ito. Let's move on sa ating next topic.